Kamusta mga ka-Clover? Ang pagsindi ng insenso ay isang tradisyon na may iba't ibang kahulugan at layunin depende sa kultura at paniniwala ng bawat tao. Narito ang ilang posibleng dahilan kung bakit mahalaga magsindi ng insenso ang maraming tao pagkatapos ng bagong taon. Paglilinis ng enerhiya. Sa ilang kultura, naniniwala sila na ang insenso ay maaaring makatulong na linisin ang negatibong enerhiya sa isang lugar, lalo na sa loob ng bahay at magdala ng bagong simula. Ang usok ng insenso ay nagtataboy ng masamang espiritu. Ang usok ng insenso ay isang malalim na paniniwala na umiiral sa maraming kultura sa buong mundo. Simbolismo, paglilinis. Ang usok ay madalas na nakikita bilang isang elemento. Ang paglilinis at pagbabagong anyo sa maraming kultura. Ang usok ng insenso ay maaaring mag-sweep away ng negatibong enerhiya o mga masamang espiritu sa ibang lugar. Pagkonekta sa espiritual. Sa mundo, ang usok ay makikita bilang tulay sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mundo ng mga espiritu. Aromatherapy. Ang iba't ibang uri ng insenso ay may iba't ibang amoy na maaaring magkaroon ng epekto sa mood at emosyon ng isang tao. Ang mga amoy na ito ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng kapayapaan, kalmado at proteksyon. Kaya naman, maraming benepisyo ang binibigay ng usok ng insenso. Alam nyo ba mga ka-Clover, kung bakit marami sa atin ang nagpapaputok tuwing New Year o bagong taon? Dahil ang pagpapaputok tuwing bagong taon ay isang tradisyon na may malalim na ugat sa kultura ng maraming bansa dahil sa may mga dahilan ito. Pagtataboy ng masamang espiritu. Naniniwala ang marami na ang malakas na ingay ng mga paputok ay nakakataboy ng masamang espiritu at nagdadala ng swerte sa bagong taon. Kaya naman, ang mga masasamang espiritu ay naghahanap ng panibago o sa tahimik na lugar. Kaya naman kapag natapos na ang mga putukan, ang mga masamang espiritu ay pumapasok ulit sa mga kabahayan. Kaya dapat after ng putukan o kaya naman mga 12:30 to 1 a.m. ng madaling araw ay magsindi ng insenso at ilagay sa tabi ng inyong main door na siyang daanan ng lahat mapabad at good energy man. Simbolo ng pagpasok at paglabas. Ang pinto ang pangunahing pasukan at labasan ng isang tahanan. Kaya naman, madalas itong nauugnay sa mga konsepto ng pagpasok ng swerte o malas. Pati na rin ang mga espiritu. Takot sa hindi alam. Ang takot sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan tulad ng espiritu ay maaaring magdulot ng mga paniniwalang ito. Simbolismo. Ang insenso ay kadalasang ginagamit bilang simbolo ng panalangin, pag-aalay at paglilinis ng espiritu. Ang pagsunog nito ay isang paraan upang ipahayag ang paggalang sa mga Diyos o espiritu. Bilang ng mga insenso na susunugin. Walang bilang ang pagsisindi ng insenso. Ngunit, kung nararamdaman mong malakas ang negatibong enerhiya, maaaring mas maraming insenso ang kakailanganin. Ngunit, ang pagpapausok ng insenso ay depende sa kung ano ang inyong mga hangarin na maaaring kinakailangan ang mga bilang nito. Pero ito ay para sa pagtaboy ng masamang espiritu sa bagong taon. Nasa sa inyo na po mga ka-Clover
kung ilang bilang ang nais nyo. Kaya nga po sa uulitin, mas marami ang pagsindi, mas mainam. Depende po sa inyong pakiramdam. Pagpili ng tamang insenso. Pumili ng insenso na may mga aroma na kilala sa paglilinis at pagprotekta tulad ng sage, sandalwood, o palo santo. Tandaan, ang paggamit ng insenso ay isang personal na gawain. Huwag mag-alala kung hindi mo alam ang eksaktong bilang ng insenso na gagamitin. Ang pinakamahalaga ay ang iyong intensyon at ang iyong hangarin na maitaboy ang espiritu nang hindi na pumasok sa inyong tahanan. At nang sa ganon, ay mga positibong enerhiya lamang ang mananatili sa inyong bahay. Sa huli, ang desisyon kung magsindi ng insenso ay nagpapasaya sa iyo at nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip. Kaya kapag kayo ay magsisindi ng insenso mga ka-Clover, mag-ingat lamang po. Ang mahalaga ay maitaboy ang masamang espiritu sa inyong tahanan at mas mapanatili ang good energy, at mahalaga sa lahat ay ang pagsama-sama ng pamilya at mga kaibigan upang salubungin ang bagong taon ng may pag-asa at kagalakan. Kaya naman mga ka-Clover, ilista na ang inyong mga nais na gagawin bago magbagong taon para magbigay ng positibong simula ng inyong Year of the Wood Snake ng buong taon. Masarap sa pakiramdam na may positibong pananaw sa buhay. Mahalaga ang maging tapat sa kapwa, mapagbigay at higit sa lahat pananampalataya sa Diyos para sa mas epektibong kalalabasan ng ating mga hangarin sa buhay. Hangad ko sa inyong lahat ng maligayang pagsalubong ng bagong taon ng 2025.